Good morning, sir. This is our strategic business plan for Okay Okay Delight. And this is our team members, Hingosa, Ayonggod, Colintas, and Cordova. Our project overview. We as the owner of Okay Okay Delight, we aim to build more than just a thrift clothing business. We want to create a movement that empowers individuals to choose sustainability without compromising styles or affordability. Through this strategic plan, we will define the random math to grow our business into a recognized and trusted brand in the thrift clothing industry. By leveraging innovative strategies, robust policies, and sustainable practices, Okay Okay Delight will not only meet but exceed customer expectation, all while producing fashion's environmental footprint. So amo diri sir is ginakuan jud namo kanang ginapersige jud namo nga mas muluag, mas mudako pa mo ang business, thrift clothing business. Magbuhat gusto namo nga magbuhat og movement nga i-empowers jud nga ipiliun sab ang kanang piliun sab ang mga thrift business kay bukod sa ano siya sustainability siya, affordability pa jud. Through this strategic plan, sir, we will define nga ang katong ipakita namo unya nga roadmap is para to sa amo ang unsaon namo pag-grow amo ang business and para ma-recognize amo ang brand nga thrift clothing para ma-recognize amo ang business nga thrift clothing business sa industry. So ang amo ang Okay Delight is dili lang siya okay lang siya. Basta okay lang siya. So amuang dapat amuang jud siyang paningkamutan nga customer ang expectation sa customers is makakuha jud nila, di ba? Na-expect sila nga nindot pa ang quality sa okay. So amuan na siyang paningkamutan nga ma-meet nila ilang expectations. Sa number 1, research and market analysis. So the thrift clothing market is growing fast. People want affordable, unique clothing while helping the environment by avoiding fast fashion. This where my business fits perfectly. So karon sir is kinahanglan, di ba ang mga tao kay nangita man og mga mas barato, tapos fashionable gihapon siya. So, ang amo ang business nga thrift clothing is perfect jud siya sa karon nga industry. Ha? So, who will shop? So kinsa ang kuan sa amoa, kinsa mag-shopping. Kinsa magpalit sa amoa. So ang amoang main customers is young people 18 to 35 who love trendy, sustainable clothes. Other customers namo is budget conscious, families, and friendly shoppers. Strength and challenges. Ang strength namo affordable, unique products that appeal to eco-conscious buyer. Weakness namo is finding high quality inventory can be tricky. Opportunities, online sales, partnerships with local communities, and niche collections like vintage items. Threats, other thrift stores and customers doubt about second-hand quality. So, ang amuang threats diri is kaning kuan. Ang kanang mga kaya is, duha-duha na sila magpalit og mga second-hand nga mga, syempre kay ang ukay-ukay, second-hand ban jud na, dili man tanan, pero halos jud second-hand ang mga ukay-ukay. So, nagduha-duha na sila og palit, kay second-hand naman. Next, research and industry analysis. So, what influences the business? Politics. Governments are supporting green businesses. So, ang politics is, supporting sila sa kanang ukay-ukay nga business. Kay safe man gyapon siya, makatabang gyapon siya sa environmental. Sa economy, thrifting does well during tough times. Social trends, people care more about the planet and ethical fashions. Technology, other platforms make thrifting easier. Legal, regulation for second-hand goods must be follow. Kay karon di ba is sa una pandemic is na trending ba yang mga kanang mga ukay-ukay. So karon legal na siya kay na siya kanang kinahanglan na kamo bayad og tax pud gihapon. Sa environment, thrift stores help reduce waste which attracts eco-conscious consumers. So ang ukay-ukay sab is siya, magamit raman siya, mapuslan pa jud siya hangtod-hangtod. Kay kung di na siya mapuslan, pwede man siya himuong trap uging ana. So attract pud gyapon naka-attract ang thrift business sa mga eco-conscious customers. So good day sir, good day everyone. I am Bianca Novo Cordova. Then today I will be tackling strategic plan formulation. Nadiri ang vision, mission, short term and long term. Our vision is to make thrift shopping cool and accessible while reducing fashion waste. Then
Ang mission is provide stylish, affordable second-hand clothes and educate people about sustainability. Then among short term is kanang mag-open og store og online shop para makabuild og kanang mga loyal customer. Then amo ang long term is kanang expand market reach, kanang magbuhat mig online platform or kanang makipag strategic partnership para kanang makonect sa mga customer sa nationwide gamit ang online platform para mailado among business. So, ang pangtulo is policy development. No? So, naadiri ang operational policies, sustainability policies, CSR policies, risk management. So, diri is ang pagpalambo na mo sa akong policies is kanang ga-focus siya sa kanang mga operational efficiency, pinaagi sa kanang quality standard, labi na sa kanang pang eco-friendly lang nga mga packaging aron dito kanang maka-align sa mga trend sa market. So, good day, sir. Good day, everyone. I am Maybelline Tingosa, the third reporter. And then, in our strategic business plan, the fourth part is implementation and resource planning. So, in our strategic plan, we create a operational roadmap that includes resource allocation. So, as we see here, in phase 1 or month 1 to 3, we launched the website, then secure inventory, and create a social media buzz. So, sa month 1 to 3, nagpalit pa mi og kanang inventory or kanang mga ukay bandal para amo ang i-display. Then naghimo sab mi og kanang sa social media nga page or kanang social media nga buzz para mas mapadali na mo og kanang baligya ang amuang product. Then sa phase 2, month 4 to 6, so we open the first store and refine of operations based on customer feedback. So di ba naaman mi social media. So sa among social media page, di ba naman yung mga feedback from customer. So nag-open na pod mi og kanang pinakauna na mga physical store wherein nga kanang pwede na ni mga customer nga makaadto jud sa amuang shop. Then sa phase 3 months 7 to 12 or 1 year, pagkaabot na year, nag-expand na jud ang kanang mga inventory namo. So dili lang kay clothes ang amo ang gipamaligya, kundi apil na pud ang kanang mga bags, shoes. So mo na siya, we expand inventory categories. So for example kanang mga branded mga branded nga ukay-ukay, then vintage wear and optimized logistics. Then sa moang resource allocation, so makita nato diri sa table nami inventory, store setup, e-commerce development, marketing, employee salaries, so magkinahanglan magyug mga employee, then operational cost o contingency fund. So ang details niya is kanang, so sa inventory nagyay mga stock, for example kanang mga kanang mga ukay-ukay, mga bago nga mga ukay-ukay or mga bago nga bundle nga nanggikan sa amo ang supplier kibali nga na. Then store setup, so naapil na diha ang pag rent sa place. Then interior design, so magkinahanglan mo jud nagkuan para nindot siya tan-awon sa mga customer. Then mga interior design, then shelves o kanang mga displays. Then ang e-commerce development tam is kanang ganin sa pag-website ay sa kanang website design or kanang mga hosting og sa pag-launch sa amo ang business. Then sa marketing, sa ako ang gingon ko kay sa month 1 to 3. So naami kaning social media ads, then influencers. So for example na makig-collab or na makig-partner. So mao na siya, isa na siya sa marketing namo pod.
Then employee salary, so wages for staff. So apil na di ang manager, mga assistant. Sa tulo ka bulan is na 60,000. Ay ang budget ani makita na nato sa iyahang ay sa tapad niya na mga naka-indicate nga mga budget. Then sa kuan pod operational cost, apil na diha ang utilities, packaging, and admin expenses. For 3 months nagyapon na siya for 30,000. Then contingency fund naka-reserve na og kanang mga kanang naman jud mga unexpected nga mga expenses. So nagkuan na pud mi diha og 30,000. So in total pud ani is 500,000. Then sa next page ang resource allocation gyapon, so na kay milestone diri So kuan na ni siya. So ang website launch niya is sa month 2. Naka-allocate may budget nga 50,000. Then sa store grand opening, so naman dyan opening taraw. So na ay 80,000. Then reach 50,000 ay 500 online orders. So naka-reach may og 500 order from month 6 ay gikan ay pag-abot og month 6. So 20,000. Then host first swap event. So month 9, 30,000. So ang summary sa allocation makita nato sa ubos na ay setup cost apil na diha tong from sa last page na ay inventory, store, then website, nagtotal to siya og 300,000. Then operations and marketing, katong mga operations o pag-market dito sa mga product in 3 months we kanang nakagasto mi og 170,000. Then na contingency fund which is 30,000. So contingency plans namo is if sales are slow, introduce discounts and promotions. So para sa nagplano mi nga if kung ang halin niya is baba or ang profit sa mong store is baba, so mag-introduce jud mi og kanang lain nga pamaagi aron kanang naga po makaginansya gyapon may mahalinan gyapon mi. So nag-introduce din may og kanang discount og promotions. Then ang second is address sourcing shortages by collaborating with local donation drives. So kani i-address gyud kung unsa tong mga pagkukulang gali sa kanang pag-collaborate na mo gikan man sa kanang sa local nga donation. So that's all. Thank you. Good day, sir. I'm Grizzly Colenta. So, akong i-discuss kung unsa ang evaluation. So, naiupat ka question ang evaluation. Una is, sales are customer buying as revenue growing. So, para sa ako yes, sa panahon karon ang mga tao is mas gustuhon na lang nila nga mangukay kay mas affordable din, mas good og quality gani, mas makapili gud sila og nindot din. The more nga daghan kag customer or daghay magapalit sa imo, mas magtaas ang imong revenue. Then ang uban magud tao kay mas gusto jud nila mangita na lang sa ukay-ukay kay mas mauray duol. Then dili same sa mga Shopee or sa tawag ana TikTok nga mahulat pa sila pila ka adlaw. Kaysa ukay-ukay manggod mas makapili manggod ka og kanang naiuban dito ang mga sanina nga mga nindot pa mga bags, so dahang kay mapilian gani, then mas dali pud ka makaadto. So second is are people happy with the quality and services? Yes, kay aside sa good quality among ukay-ukay, mas gihatagan jud og pagtagad ang ubang customer gani if na sila mga concern about sa among product kay naman uban mga uban mga clothes nga kanang mga na gani mga nanay mga
mga daot ana. Then aside pud ana sa mga services is ang uban customer magbalik-balik jud kay mayo man may mag-service, good among servicing, then paspasab. Then third is how much waste is being reduced. So makatabang sab siya kay aron mabawasan ang basura gani kay ang uban man gud tao or uban nga kanang mga di na ganahan sa ilang mga gamit like clothes, bags, ipanglabay na lang. So sa amoa, if dili na kaganahan sa isa ka butang, pwede na nimo ibaliga. Mao na siya matabag og ukay-ukay, second hand. Mao na siya. Amao ibaliga na mo og kanang mas barato pa kay na may uban nga kanang uban gamit nila dili na ganahan nya na po ibang tao nga kanang dili nimo ganahan is ganahan nila mao nang ang uban mag-ato gyud sa ukay-ukay kay namang po dito ang nindot og quality, then aside ana affordable raw nya makapangita jud ka og kanang mas kuan pa napay uban na mga branded, so daghan jud kag kapilian dito sa ukay-ukay ka. And last is the store running smoothly? So yes, then sa among ukay-ukay nga business is mas daghan pa mig branch nga nabatukod. So nami upat ka branch diri sa Agusan. Isa is San Franz, Trento, Bunawan, and Butuan. So mas nagkadugay, mas nag-improve siya, then mas nagdaghan jud among customer sab, then mas nagtaas sab among kita. And thank you.